Sa Muntinlupa City naman, ni-raid din ng NBI ang eskwelahan na ginagawa mo ng cybersex chat hub. Hindi naman itinanggi ng may-ari ng eskwelahan ang paratang. Balita natin ni John Consulta. Armado ng search warrant, sinalakay ng NBI Cybercrime Division at NBI NCR ang 5 magkakahiwalay na target area sa Muntinlupa at Quezon City area. Ang target sa Alabang, Muntinlupa, isang eskwelahan na ayon sa intelligence report at online surveillance ng NBI ay nag-ooperate ng cybersex chat hub sa mismong loob ng paaralan. Noong umpisa ay nagbatigas pa nasa loob ng eskwelahan nang tangkaing pigilang makapasok ang mga operatiba. Pero sa huli ay nabigo sila at tuluyang napasok ng NBI ang lugar. Ito nga isa sa mga classroom na ginagamit ng eskwelahan para sa mga klase ng kanilang mga estudyante. Ang nakakalungkot ng pasukan nga ito ng NBI ay itong mismo mga computer facility ng eskwelahan na ginagamit ng kanilang mga estudyante ang siya mismong ginagamit para sa kanilang illegal na operasyon. Makikita natin dito yung mga computers na siyang ginagamit niya para dito sa cybersex chat hub operation, habang sa bahaging ito naman makikita natin yung bilang at dami ng mga tao na involved sa kanilang operasyon. Merong morning, may evening shift, lahat sangkot sa kanilang illegal na gawain. Ayon kay Head Agent Ronald Aguto, nagbebenta ng mga pornographic materials ang mga na-arrest ng suspect sa mga kliyente sa ibang bansa tulad ng Australia, Canada, Europa at Amerika. Nagpapanggap din silang mga babae sa online cybersex chat kung saan mga pre-recorded videos ang ginagamit kapalit ng bayad sa pamamagitan ng credit card. Ang pinaka-nakakabahala sa mga nakita ng NBI, ang mga litrato at video ng mga musmos at minor de edad na Pilipino na hubot-hubad. Todo tanggi ang mga na-arrest ng suspect sa Bintang, partikular si Ferdinand Abihon na itinuturong operator ng mga cybersex chat hubs na sinalakay. Wala naman talagang nakitang babae, walang mga less than 18 or something. Walang webcam yung opisina namin. Connected daw lahat tong tatlo sa akin, which is hindi naman totoo. Pero mismong may-ari ng eskwelahan na nagpakilalang Attorney Puring Martinez, di na itinanggi ang pagpasok sa ganitong klase ng gawain. At niyo po pinayagan na may ganyang klaseng aktibidad sa loob ng eskwelahan po ninyo? Actually po, ang totoong reason, financial. Bakit? Kasi mababa lang po ang tuition ko dito. Tapos meron pa akong 22 scholars. Hindi po kaya ng tuition na makapasweldo. O yung link na ibibenta, mabubuksan lang yon nung foreigner na ng card niya. Anong alam niyo pong laman ng link na binibenta? Ang sabi nila sa akin, naughty. Naughty materials. So parang medyo sexy, gano'n. Opo. Yung initial investigation natin, itong school is na-revoke ang kanyang lisensya way back 2006. Alam namin maraming bata na dito pumapasok. Makipag-coordinate tayo sa DepEd. John Consulta, GMA News.